So dadako na po tayo sa ating paksa. At ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang masakit na disiplina ng amang nasa langit. Ang version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang King James Version naman sa English. Ang masakit na disiplina ng amang Diyos. Ang amang Diyos ang tinutukoy dyan na nasa langit. Alam niyo mga kapatid, ang tinutukoy na pagdidisiplina rito ay galing sa ating amang Diyos. Kaya ganyan ang title natin, ang masakit na disiplina o ang masakit na pagdidisiplina ng amang Diyos na nasa langit. Pag sinabing pagdidisiplina o disiplina dito sa ating aralin, ito'y tumutukoy sa pagpaparusa ng Diyos sa atin kapag tayo'y nagkakasala. Alam niyo mga kapatid, meron tinatawag na disciplinary action, di ba? Sa araw-araw ng buhay natin, kung ikaw ay miyembro ng isang organisasyon, halimbawa isa kang empleyado ng kumpanya, at maging sa, kahit hindi sa negosyo, kung ikaw ay maski sa church, di ba? Merong disciplinary action kung tawagin. Bakit ba tayo binibigyan ng disciplinary action? Kapag ikaw ay naghahanap buhay, halimbawa, ano ba mga halimbawa ng disciplinary action? Di ba nandyan yung sermonan ka, bigyan ka ng memorandum, o kaya i-demote ka, o kaya isuspendihin ka. Di ba? Sa paaralan, di ba? Ang mga disciplinary action dyan, yung ipatawag ang mga magulang mo, at ikaw sisermonan ng guidance counselor. Kapag matigas pa din ang ulo mo, isususpende ka. Pag matindi na talaga, i-expel ka na. Ibig sabihin, paalisin ka na. Doon ititiwalag ka na. Doon sa paaralan, di ba? Hindi ka natatanggapin doon. Yun yung mga halimbawa ng disciplinary action. At alam niyo ba mga kapatid, ang ating Diyos, ang Ama na nasa langit, ay nagbibigay rin ng disciplinary action sa atin kapag tayo'y nagkakasala. Bawat aksyon natin mga kapatid ay merong kapalit yan. Kapag tayo'y nagkasala, tatanggap tayo ng parusa sa Panginoon. Didisiplinahin niya tayo. At ang pagpaparusa ng Panginoon ay maraming klase mga kapatid. Pwedeng magkasakit ka, pwedeng magkaroon ka ng mabigat na suliranin, mabigat na struggle sa buhay, maaaring kapag nagkasala ka, ay merong mangyayari na hindi maganda sa buhay mo. At isipin natin mga kapatid, kapag dumarating yon, halimbawa, meron dumating sa iyo yung problema sa buhay, isipin mo, bakit dumating sa iyo ang problema sa buhay? Ikaw ba'y katulad ni Job? Si Job na hindi naman dahil sa kanyang kasalanan ay nagkasakit siya at merong masamang nangyari sa kanyang paligid, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Ikaw ba'y katulad niya na hindi nagkasala? O dahil sa kasalanan mo, kaya dumating sa iyo yun? So, maaaring mga kapatid, maaaring maraming forma yan yung disiplina sa atin ng Panginoon. Meron nga bang ganyan? Meron mga kapatid. At yan ay mababasa natin sa ating main verses ngayon. Ang main verses natin ngayon ay Hebrew 12:5 hanggang 6. Tingnan niyo mga kapatid. Basahin muna natin itong 2 talata. Ang sabi rito, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Sa anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. So nakita nyo, no? Diyan pa lang makikita nyo na merong ang ganon. Merong disciplinary action na ginagawa ang ating Panginoon Diyos. Bakit ginagawa ng Panginoon? Dahil itinuturing tayo anak. Pag-aralan po natin yan mga kapatid. Mainam na magkaroon tayo ng kamalayan dyan tungkol sa mga pangyayari sa buhay natin yan Na kapag tayo pinarusahan ng Panginoon, dinisiplina tayo ng Panginoon, merong epekto sa atin. Sa physical, sa emosyonal,
na aspeto ng ating buhay, may epekto yan, mga kapatid. At kinakailangan makinabang tayo dyan. Bakit? Titingnan po natin to, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Alam niyo yung paksa natin tungkol sa masakit na disiplina ng Panginoon ay nagsimula yan sa panawagan na siyempre may naunang mga talata dyan. At dapat natin na tingnan para makita natin ang konteksto. So, 12.5 ang ating main verse hanggang 12.6. O tingnan natin bago dumating yung talatang yan. Dito sa Hebreo 12.3, tingnan nyo mga kapatid. Ang sabi rito, isaalang-alang ninyo siya. Ibig sabihin, isaalang-alang natin ang Panginoong Jesus. Yung siya riyan, ang Panginoong Jesus, na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. So, isaalang-alang natin ang ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, bigyan natin ng konsiderasyon. Yung isaalang-alang sa English for consider Him. I-consider natin ang Panginoon. Tingnan natin yung ginawa ng ating Panginoon na nagtiis ng gayong pagsalungat. Ibig sabihin ang ating Panginoon Kristo nakaranas ng mga pagtitiis. Tiniis niya yun. No? In-endure. Natagalan niya. Pag sinabing tiniis, natagalan mo yung isang bagay. Nagtiis si Jesus na ano-ano mga tiniis ng Panginoon. Di ba nagtiis siya ng pag-aalipusta, nagtiis siya ng pag-uusig, naranasan niyang murahin siya, duraan siya, paluin ang kanyang ulo, hamakin ng mga makasalanan, sabi diyan, no? Pagsalungat ng mga makasalanan, at hanggang sa siya'y mapako sa krus at mamatay. Grabe ang tiniis ng ating Panginoon Kristo. At ang bilin dyan, isaalang-alang natin. Tingnan natin yun. Pagmasdan natin yun, pag-aralan, huwag nating kalimutan yung mga bagay na tiniis ng Panginoon. Bakit? Bakit niya sinabi yan nung manunulat dito? Upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Para huwag tayo manghina. Magsilbing alaala sa atin, huwag nating kakalimutan ang mga bagay na tiniis, mga paghihirap ng Panginoon. Laban, no? Laban yan sa mga makasalanan. Di ba? Bakit? Para huwag tayong manghina. Huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong ma-discourage kapag tayo nakakaranas din ng mga bagay na pagsalungat. Di ba? Laban sa mga makasalanan at hindi lang laban sa mga makasalanan. Sa kaso ng Panginoon Kristo, ang tiniis niya ay yung pagsalungat ng mga makasalanan laban sa Kanya. Di po ba? Pero meron tayong titiisin din. At mula dyan, sabi sa sumunod na talata, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. O dito'y pumapasok dito ngayon, kanina ang Panginoon Kristo, ngayon sa atin naman. Meron din tayong kalaban. Di ba? Meron din tayong pakikipaglaban. Ano yun? Pakikipaglaban sa kasalanan. O ang Panginoon Kristo, ang kanyang pakikipaglaban, tungkol doon sa pagsalungat ng mga makasalanan. Ang sabi dyan, di ba? Binalikan ko lang. Sa nagtiis ng kanyang pagsalungat, ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. At tayo naman, ano yung part natin naman? Laban o pakikipaglaban sa kasalanan. Ang kasalanan tinutukoy dyan, mga kapatid. Dalawang bagay. Maaring ang kasalanan na nilalabanan natin ay nanggagaling sa labas ng katawan natin. At may mga kasalanan na nanggagaling mismo sa sarili natin. Mga kasalanan na tayo lang ang involved. Hindi na involved ang iba, pero may mga kasalanan na involved ang iba. So, maaaring ang kasalanan umaatake mula sa outside ng katawan natin. At maaaring ang kasalanan naman ay sa puso natin ang gagaling. Di ba? Yun ang ating pakikipaglaban. At ang sabi dyan, mga kapatid, no? Kinukumpara yung sitwasyon ng Panginoon. Sa Panginoon, naghirap siya, nagtiis siya, hanggang sa mamatay siya sa krus. Pero dito,
hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Tayo, hindi naman tayo nasusugatan eh. Kapag tayo nakikipaglaban sa ating kasalanan, lalo na sa sarili nating mga pagkakasala. Yung mabigat dito, yun ang gagaling sa atin, mga kapatid. So, dito, pinapakita na kailangan ng pagtitiis. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. At yung sumunod na talata dyan na pumasok ang ating main verse sa verse 5. Ang sabi rito, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Alam niyo yung mga salitang nakalimutan na ninyo? Para bagang yung sinulatan nung sumulat ng Hebreo. Alam natin, sinulat yan sa mga Hudyong nakakaranas ng mga pag-uusig, mga Hudyo na naging Christians noong unang siglo, na nakaranas sila dahil sa kanilang pananampalataya, nakaranas ng mga pag-uusig ng iba't ibang mga kahirapan sa buhay nito. Kaya tayo, mga kapatid, palagi kong inuulit yan, na hindi naman, ika nga, na kung ikaw ay Kristiyano, puro positibong bagay na lang ang mararanasan natin dito sa ibabaw ng lupa. Lalo na dito sa paksa natin, kapag tayo nagkasala sa Panginoon, parurusahan tayo. Bibigyan tayo ng disciplinary action. Didisiplinahin niya tayo. Ang sabi diyan, at nakalimutan na ninyo, para nakalilimot itong mga Kristiyanong ito. Kagaya din ng mga Kristiyano sa panahon natin, minsan nakalilimot tayo. Nalilimutan natin ang ating relasyon sa Ama. Ano ba yung relasyon natin na nakakalimutan natin dito? Ito ang sabi, no? Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Yan daw nakakalimutan natin. Tingnan nyo, nagko-quote yung Itong writer ng Hebrew, kino-quote lang niya ito sa Old Testament. Kaya nga nagsimula, anak ko na, may open quotation. Yung yung dalawang guhit doon bago yung salitang anak, di ba? Ibig sabihin, kino-quote niya to doon sa Old Testament. Mamaya titingnan natin yan. Ang sabi rito, ito raw yung nakalimutan. Ang nakalimutan, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon, huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Ano pa yung nakalimutan? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. So yun ang nakalimutan nila. Balikan natin. No? Sabi rito, nakalimutan nila yung tagubilin. Ano yung tagubilin? Huwag ipagwalang bahala. Ibig sabihin, bigyan natin ng importansya. Ang alin? Ang disiplina ng Panginoon. Kasi meron talagang tinatawag na disiplina ng Panginoon. Disiplina na nanggagaling sa Diyos at tayo ang dinidisiplina. Pag sinabing dinidisiplina, pinaparusahan niya. Binibigyan ka ng disciplinary action dahil nakagawa ka ng hindi maganda. Di ba? Ganun naman yun. Ganun din sa harap ng Diyos. Kapag tayo nakagawa ng hindi maganda, nagkasala tayo, didisiplinahin niya tayo. Pag dumating daw yun, huwag daw tayo manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sino ba ang sinasaway? Di ba yung mga pasaway sa pananampalataya, sinasaway rin tayo. No? At ang sabi nga rito, bakit ginagawa ng Panginoon yan? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Nakita niyo, no? Bunga ng pagmamahal yan. Kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon. At pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. May parusa. Kapag tayo nagkamali, kaya dapat nag-iingat tayo. Ayaw mo ng parusa ng Panginoon? Mag-ingat ka sa buhay mo. Dahil sasaktan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaparusa sa atin. Hindi naman dahil nais niyang itakwil tayo. Hindi naman dahil para pahirapan lang tayo na ganun lang. Kundi dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Huwag nating kakalimutan yan. Dinidisiplina ng Panginoon. Alam niyo yung salitang dinidisiplina, sa English niyan chasten. Di ba? Chastening. Dinidisiplina o chastening, sa Greek word niyan, mga kapatid, ang pagkakasulat niyan ay pahidia. Ano ba ibig sabihin ng pahidia? Maganda yung nakikita rin natin ang kahulugan para
lumawak ang ating kaalaman tungkol sa salitang ginagamit. Alam niyo, sa Tinagalog ko na po, meron na akong hindi matagalog dito yung salitang tutorage. Ito yung ibig sabihin ng pahideya. Pagkakasulat sa wikang Grego ng salitang dinidisiplina. Tutorage. Tutorage galing yan sa galing yan sa salitang tutor. Ano ba yung tutor? Di ba yan yung nagtuturo, nagtitrain, nagsasagawa ng training, tinuturoan ka. Di ba? Parang ano yan pag tutor, ano yan yung, ano ba, sa paaralan, pag may tutor ka, di ba yung nagwa one-on-one sa iyo yung teacher mo o kung sino man yung tutor mo Wina one-on-one ka na niya para matuto ka, di ba? Yun ang purpose nun. Kaya sabi nito, tutorage. Yan, disiplina yan. Yan ay edukasyon o pagsasanay, training. Di ba? Sinasanay ka. At sa pamamagitan ng implikasyon, ang sabi pa dyan, ng pagwawasto ng disiplina. Pagkastigo. Pagkastigo, yan yung sesermonan ka. Di ba? Kastigo. Tagubilin. O kaya pag-aalaga. Kaya dyan mga kapatid, mula dyan sa kahulugan na yan, yung salitang pahideya, ay lumalabas yan pagpaparusa na hindi naman dahil nais kang gantihan. Di ba? Hindi nais naman gantihan ang pinaparusahan. Merong purpose yung pagpaparusa para magturo, turuan, sanahin, alagaan, arugain, di ba? Bakit? Upang ituwid sa ikabubuti ng dinidisiplina. Yun ang purpose niyan, mga kapatid. Kaya sabi rito, yung pagpaparusa ng Panginoon ay ginagawa yun dahil mahal tayo ng Diyos sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Alam niyo, yung dalawang talatang yan, yung 12:5 hanggang 6, hinango yan dito sa Proverbs, sa kawikaan na sinulat pa ni Haring Solomon. Ang sinusulatan yung dito sa Hebreo, yung mga aral sa Biblia yan yung mga Hebrews, mga Israelita yan mga Israelitang naging Kristiyano. Diyan naka-address yung aklat na pinag-aaralan natin, di ba? Yung sulat sa mga Hebreo. Kaya pamilyar na sila dito. Sa Old Testament, pamilyar sila sa sinulat ni Solomon, sa kawikaan o sa Proverbs. Ano ba sinasabi sa Proverbs? Na doon na nga nanggaling keynote no writer ng Hebrew. Ang sabi diyan, anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin. Huwag mong maliitin, di ba? Huwag mong hamakin. At ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. Huwag mong itakwil, huwag mong pababayaan pag sinasaway ka ng Panginoon. Huwag mong i-ignore yan. Kailangan matawagan ka ng pansin pag sinasaway ka na ng Panginoon. Kapag may nangyari na sa buhay mo, ang application niya, mga kapatid, paano ba tayo sasawahin? Paano tayo papaluin ng Diyos? Paano tayo parurusahan ng Diyos? Hindi naman na kukuha siya ng pamalong literal, di ba? Dahil hindi naman natin nakikita ang Diyos. Nandyan yung iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin na dumarating na masasaktan tayo dahil nagkasala tayo. Masasaktan tayo physically at emotionally kapag tayo dinisiplina ng Panginoon. Ang isang example nga dyan, yung magkasakit ka Pag ikaw ay nagkasakit, mag-isip-isip ka na. Yan ba'y pagsubok na dumating sa iyo na hindi ka naman nagkasala? O kaya dumating sa iyo yan dahil ikaw ay nagkasala? Mataas ang percentage, mga kapatid, na kaya tayo'y nakakaranas ng pagdisiplina ng Panginoon ay dahil nagkasala tayo. Kaya ang pinakamagandang gagawin natin kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon, nakaranas tayo ng hindi maganda sa buhay, magbulay-bulay tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Isipin natin, ano ba nagawa ko, Lord? Hindi naman dahil nagre-reklamo ka, kundi inaalam mo sa Panginoon. Humihingi ka ng tulong, ng wisdom, na malaman mo kung ano ang mensahe ng Diyos, kung bakit nangyari sa iyo yung problema mong yan ngayon. Isipin mo, bakit dumating sa iyo yung problema mo? Yan ba'y bunga ng pagkakamali mo? O pagsubok lang ng gaya ng kay Job? Bihira sa atin yun. Bihira naman sa atin ang gaya ni Job
Dito sa paksa natin, ang dinidisiplina ay dahil naging pasaway. Dahil sinasaway na nga Dinidisiplina dahil pinarurusahan ng Diyos. So, yun ang nasa paksa natin, nasa mga talata na ating binabasa. Yung sumunod pang talata dyan na pinanggalingan ng Hebrews 12:5 at saka 12:6. Ito pa yung sumunod dyan sa Proverbs 3:12. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ng kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak sa kanyang na kanyang kinalulugdan. Yun mga kapatid ikinukumpara ng manunulat ng mga talatang binasa natin yung relasyon natin sa ama sa langit at ang relasyon natin sa ama natin dito sa lupa, yung mga tatay natin. Dahil sabi, sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal. Gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Pagmahal mo yung anak mo. Pagmahal mo yung anak mo. Ang tunay na nagmamahal sa anak. Kapag nagkakamali ang kanyang anak, ay binibigyan niya ng disciplinary action. Either na sermonan niya yan, at kung bata pa yan, paluin yan. Mamaya makikita nyo. Minsan may nagtatanong, dapat ko bang paluin ang bata? Alam mo, sa ibang lugar, ewan ko lang, no? Napapanood ko lang sa mga pelikula, sa ibang mga bansa, bawal mamalo. Maliho yun Yung bawal mamalo ng bata. Bata pinag-uusapan natin. Mahirap naman kasi paluin pag high school na Sasamahan ang loob niyan sa'yo Hanggat bata pa, papaluin natin ang mga anak natin. Kung nagkakamali. Papaluin natin ang mga anak natin hindi dahil sa galit tayo, kundi katulad ng ama natin nasa langit, pinarurusahan tayo mga anak niya dahil meron siyang magandang layunin. Hindi dahil gagalit siya sa atin. Hindi dahil na gusto tayong gantihan. Hindi ganun yun. Hindi naman puot yun Hindi naman puot yung pinag-uusapan natin. Kundi yung pagpaparusa ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Tandaan niyo yan mga kapatid. Hanggat ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kung ano man ang dumarating sa iyong paghihirap sa buhay, maaaring isipin mo yan, pagsubok ba yan o pagpaparusa sa iyo ng Panginoon? Kayo nakababatid yun, mga kapatid. Mamaya makikita nyo tungkol sa pagpalo, maaaring ang ibang mga magulang ngayon, kayo, baka hindi kayo sumasang-ayon na paluin ang inyong bata, yung mga anak nyong bata pa. Hindi ko nire-recommenda na paluin yung malaki. Pero tingnan natin mamaya, wag mo na kayo alis yan. Wag mo na kayo mapipikon. Wag mo na kayo magagalit, mga kapatid. Kung iba naman ang prinsipyo nyo sa pag-aaruga ng mga anak nating malilit pa, mga bata. Diba? Mga elementary pa. May magtuturo ang Biblia dyan tungkol sa pagpapalo May mga limitasyon naman yan. O dito muna tayo, Balik tayo dito sa Hebrew. So, verse 6 yan, tuloy natin sa verse 7. Para makita natin ang konteksto ng ating main verse. Ang main verses natin 12.5 hanggang 12.6. So, pinag-aralan natin yung naunang dalawang talata dyan. Pag-aralan din natin yung mga susunod pa mga talata dyan. Dito naman sa verse 7 ng Hebrews, makikita natin dito na magtiis tayo alang-alang sa disiplina. Tingnan nyo, sabi rito, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. So, yung disiplina, dapat natin pagtiisan. Sabi nga sa King James Version, if he endure chastening, endure natin yan, mga kapatid. Ang tinatawag na chastening. Ano ba yung magtiis na sinasabi dyan? Magtiis. Sa wikang endure, sa King James Version, sa wikang Grego ulit, mga kapatid, nung salitang magtiis o endure, ay hupomeno. Ano ibig sabihin ng hupomeno? Ang sabi rito, upang manatili sa ilalim ng likod. Manatili sa likod din, pwede rin. Ibig sabihin, mananatili ka. Yun ay manatili, makasagisag, upang sumailalim. Yun ay magdala. Close in parenthesis, pagsubok. May kaugnayan lahat yan dyan. Pag sinabi magtiis, magkaroon ng lakas ng loob, magtiyaga, manatili. Pag nagtitiis ka, nananatili ka. Magtiis, kumuha, magpasyensya, magdusa, magtagal sa likod. Ibig sabihin, hindi ka aalis dyan. Yan ang ibig sabihin ng hupomeno, na nung gamitin dyan ay magtiis kayo alang-alang sa disiplina.
Kaya mula sa mga kahulugan na ating nabasa sa wikang Grego, ang ibig sabihin lang yan manatili tayo at magkaroon tayo ng lakas ng loob at pagtsatsaga sa ilalim ng mga pagdidisiplina ng Amang Diyos. Dahil ang pagdidisiplina sa atin ng Diyos ay tandayan at nangangahulugan yan na tayo'y itinuturing niya ng mga anak. Kaya nga sabi diyan, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat ano ngang anak ang hindi dinidisiplina? Kaya dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil pinapakitunguhan tayo ng Diyos bilang mga anak. Itinuturing niya tayo, tanggap na tanggap ng Amang Diyos. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, mga anak tayo ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos ay dinidisiplina tayo ng Diyos. At ang pagdidisiplina ng Diyos, mga kapatid, kapag nakakaranas tayo ng ganyan, huwag tayo manlulupay-pay. Alam niyo, matakot pa nga kayo Kapag ikaw ay namumuhay sa pagkakasala, kapatid, kapag ikaw ay hindi umaalis dyan sa pagkakasala mo, at tapos ang nangyayari sa buhay mo para bagang pinagpapala ka pa sa mga material na bagay. Aba, kapatid, matakot ka. Bakit? Hindi ka dinidisiplina ng Panginoon sa mga pagkakamali mo? Hindi ka sinasaktan, pinarurusahan ng Panginoon sa pagkakamali mo? Namumuhay ka sa pagkakasala? Matakot ka. Bakit? Ayon sa mga talatang nabasa natin baka naman hindi ka na itinuturing na anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos kapag nagkakamali ay pinarurusahan ng Panginoon. Hindi niya kinukonsinti ang anumang pagkakamali. Sabi rito, kayo pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Kaya magtiis tayo alang-alang sa disiplina. Yun isang paraan ng Diyos ng pakikitungo sa atin. Pinarurusahan niya tayo, dinidisiplinan niya tayo kapag tayo nagkakasala dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya sabi nga rito, sapagkat ano nga anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Di ba? Walang tunay na nagmamahal sa kanyang anak na hindi dinidisiplina ang kanyang anak. Yung iba, mga kapatid, di ba ang prinsipyo sa buhay? Nakakita na kayo ng magulang na hindi man lang pinalo ang kanyang anak, hindi man lang nakurot man lang nung bata pa sa tuwing magkakasala. Lahat ng tao nagkakamali naman either na sermonan mo yan, hagupitin mo ng sermon, o kaya paluin mo hanggat bata pa. Nakakita na kayo ng bata na lumaki na hindi man lang nakatikim ng palo? Ako nakakita na Dahil ang katwiran ng magulang niya, mahal na mahal niya yung kanyang anak Alam niyo, nung lumaki, naging pasanin niya sa buhay. Hanggang sa mamatay yung magulang. Alam niyo nangyari sa anak? Nagpalaboy-laboy ngayon. Walang direksyon ang buhay. Naging adik, hindi lang adik, hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi nakatapos ng elementarya. Dahil noon nabubuhay pa yung magulang, sabi, mahal na mahal niya yung kanyang anak. Talagang kinukonsinti. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia, tingnan ninyo, kung hindi man ito ang prinsipyo ninyo, ito ang prinsipyo ng Biblia. Tingnan niyo, kapag ang anak mo, bata pa, hanggat bata yan, paluin mo yan pag nagkakamali. Ang sabi rito, kasi bakit natin pinag-aaralan to? Kasi katulad nung relasyon ng amang nasa langit sa atin. Pinapalo tayo, dinidisiplina tayo. Palo ang tawag dyan Figuratively, palo, pero hindi ka naman literal na pinapalo. Pagpaparusa ng Panginoon yan Dahil mahal niya tayo. Tingnan nyo sa Proverbs 20:15. Sa tunay na magulang na nagmamahal, na may karunungan sa kanyang anak. Nakabalot sa puso ng bata ang kahangalan. Kahangalan, foolishness. Yan ang bumabalot sa puso ng bata. Ngunit, inilalayo ito sa kanya ng pamalo, ng pagsaway. Pamalo ng pagsaway. Yan ang makapagpapalayo sa puso ng bata ng kahangalan. Upang matanggal ang kahangalan, ang foolishness sa tao. Bata pa lang, paluin mo yan.
Papaluin mo yung anak mo hindi dahil galit ka sa kanya. Tandaan niyo yan, ha? Ito naman kasi, yung iba nawawala sa lugar eh. Kaya tuloy nagkaroon ng mga batas na pinagbabawal ang pagpalo sa bata. Lalo na sa, alam ko, sa Amerika. Di ba, mga kapatid dyan? Na nakikinig ngayon sa Amerika. Di ba, bawal lang paluin ng bata. Pag pinalo yung bata, tatawag siya sa 911. Alam nyo, kaya naging ganun, may mga abusado naman kasi. Kasi iba, namamalo ng kanilang anak dahil galit, mainit ang ulo, may problema sa labas, may nakaaway sa labas, nag-away sila mag-asawa, nakakita yung anak niya, ay anak niya kamukha ng asawa niya, pinalo ngayon niya. Di ba? Minsan ganun, joke lang yan. Pero may ganun kasi, di ba? Nanggugulpi na. Pamalo ng pagsawayan, sabi niya. Kaya mo pinapalo yun dahil sinasaway mo. Ano sa English niya, no? Rod of correction. Kinokorek mo lang. Bata pa, matututo na yan. Hindi mo siya papaluin dahil mainit ang ulo mo. Tandaan niyo yan. At sa pagpalo, hindi gulpi. Yung iba nananapak eh. Hindi sinasabi ng Biblia, sapakin mo yan, di ba? Mali yun. Maling disiplina naman yun. Paglaki ng anak mo, violente. Bakit? Pinagugulpi mo ng bata. Paluin mo para matuto. Bibigyan ko ng example, mga kapatid. Sa sarili kong karanasan. Naikwento ko na sa iba to eh. At hindi ko alam kung naikwento ko dito sa broadcast to eh. Alam nyo, may anak ako siyempre. 4 ang anak ko eh. Yung una, nung panganay na anak ko, I hope nakikinig siya ngayon, no? Nung bata siya, ay mga 1-year-old pa lang siya, may git. Wala pa siyang 2 years old. So, naglalakad-lakad na yon. Nung makita akong hinawakan niya yung plug ng electric fan, no? Nung isasasak niya sa butas ng outlet, nakita ko mula sa malayo, sumigaw ako ng pagalit. Dahil ang intensyon ko, mapigilan siya. Nagulat siya. Hawak-hawak niya yung plug. Nakatingin siya sa akin, lapit ako sa kanya. Pinagalitan ko siya. Para maintindihan niya, para magtanda siya, sabi ko, akin na yung kamay mo. Kamay. Kumuha ako ng plastic na roller. Plastic ha, tandaan nyo. Plastic na roller lang, 12 inches. No? Pinalo ko yung kamay. Pak! Mahina. Maalalay ako eh. Hindi umiyak. Pangalawa, ayaw pa rin umiyak. Nilakas ako pa ng konti. Pak! Alalay lang. Umiyak. Dahil yung pagpalo ko, may kasamang sermon. Ano? Pak! Huwag mong gagawin niya. Pak! Di ba? Nung umiyak siya, sabi ko sa kanya, huwag mong gagawin yan. Kasi pag ikaw na kuryente na, masusunog ka. Gano'n ko din-describe siya. Masusunog ka. Gusto ba masunog? Ayaw daw niya. Pero umiyak siya. So, natandaan niya yun. Nagkaroon siya ng pag-iingat, di ba? Bakit ko siya pinalo? Dahil galit ba ako sa kanya? Hindi. Nag-aalala ko. Baka mamaya mapahamak siya. Ganun ang pagsuweto sa mga anak natin. Paluin mo. Papaluin mo, hindi dahil galit ka. Kaya alalay yun eh, alalay. Hindi ka napupuot sa anak mo, kundi mahal mo anak mo. Kaya mo ginagawa yun. Ang purpose mo, matuto siya. Para hindi siya maging hangal. Di ba? Sabi dyan, nababalot sa puso ng bata ang kahangalan. Ngunit inilalayo ito sa kanya ng pamalo ng pagsaway. Hindi tayo sangayon, ha? Tandaan nyo. Sa mga child abuser, no? Yung talagang nanggugulpi. Pinagbumura anak, pinapaulan na ng napakamaraming pagmumura. Galit na galit eh. May mga ganun eh. Mali yun. Unang-una, ba't mumumurahin ang anak mo? May mga ganun kung sumaway eh. Hindi ganun mga kapatid. Turuan mo ng kalooban ng Panginoon yan. Kasama sa kalooban ng Panginoon, tinuturo sa atin, paluin mo yan. Hindi mo naman kailangan paluin sa lahat ng pagkakataon. Pwede naman sermonan na. Pag nakuha sa sermon, tapos na. Di ba? Pag hindi makakuha, paluin mo. Sabi pa nga rito, huwag mong ipagkait sa bata ang saway, yung correction. Huwag mong pagkakait yan. Kailangan kukurikin mo yan hanggat bata pa. Kung hampasin mo siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Nakita niyo, kung hampasin mo siya ng pamalo, hindi niya ikapapahamak yun. Ikabubuti niya yun. Kaya lang, siyempre, gagamit ka ng isip. May pag-ibig yan. Kaya kailangan, bata pa lang, sasanahin mo na. Kasi tama yung kasabihan ng mga matatanda.
kapag ang puno, hanggat bata, ituwid mo na. Ituwid mo yung puno. Kasi pag lumaking baluktot yan, pag nakita mo yung tanim mong puno, bata pa, at may tendency bumaluktot, lagyan mo na ng braces yan. Support mo na yan para pag lumaki diretso. Kasi kapag ang punong kahoy ay malaki na, tumanda na, ng baluktot, mahirap na ituwid yan, mababali yan. Di ba? Kahoy yan, di ba? Hindi mo na may tutuwid yan. Sanahin ang bata, sabi nga rito, sanahin mo ang bata sa daan na dapat yan lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Hindi niya tatalikuran yan, mga kapatid. Pag bata pa, tinuruan mo na yan. Lalo na, tinuruan mo ng pananampalataya yan. Tinuruan mo ng mga kalooban ng Diyos. Dinisiplina mo. Pinarusahan mo kapag siya'y nagkakamali. Tandaan niyo ang parusa, no? Maring hindi naman kailangan paluin palagi. May mga bata na sermon lang, ayos na eh. Pag hindi makuha sa sermon, paluin mo. Pero alalay ka, tanda mo, bawal ang child abuse. Pero pag sabi diyan, pag sinanay mo ang bata sa daan na dapat niya lakaran, pagtanda niya, hindi niya makakalimutan yan. Hindi niya tatalikuran. Maring magkaroon sa punto ng buhay niya. Na lahat ng tao ay nagkakamali. Maring magkaroon sa punto ng buhay niya na lumiisli siya ng konti. Pero mga kapatid, babalik at babalik din siya doon sa tamang landas na itinuro mo. Dahil sinanay mo siya nung bata pa. So kung babalikan natin nga, yun sa Hebrews 12:7, nadaanan natin yung Proverbs sapagkat pinag-uusapan ng kung paano mo nagdidisiplina ang matuwid na ama sa tao, sa atin. Pag talagang ikaw ay responsableng ama, didisiplinahin mo anak mo. Ganon din ang ama natin. Kaya nga sabi, sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. O tuloy pa natin. Ang mga tunay na anak ay dinidisiplina ng ama. Continuation sa 12:8 ng Hebrews. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat kung kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Kapag sa pamumuhay mo sa araw-araw, namumuhay ka sa kasalanan, ayaw mo na umalis yan at tapos para bagang materially, pinagpapala ka pa, yumayaman ka pa. Abay, matakot ka kapatid sapagkat mamaya hindi ka na tunay na anak ng Diyos. Sapagkat hindi ka na pinarurusahan eh. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, kapag nagkamali, parurusahan ng Diyos. Pagmamahalan Diyos yan. Kaya tayo dinidisiplina para tayo mabuhay. Sabi nga rito, no? Sa sumunod na verse, bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin. At sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? O, kung ang ating mga magulang, ginagalang natin eh. Nung tayo dinidisiplina, nung pinaparusahan tayo dahil sa ating pagkakamali, lalong higit na igalang natin. Pasakop tayo. Surrender tayo sa ama ng mga espiritu. Kapag dinisiplina tayo, huwag tayo magtatampo. Huwag kang magagalit sa Diyos. Kapag pinarusahan ka ng Diyos, huwag kang magtatampo sapagkat pag nagtampo ka, para ka nagtampo sa bigas. Ibig sabihin parang itinatakwil mo yung nagtatampo ka sa biyaya. Isang pagpapala ng Diyos sa atin yan na koreken tayo sa ating mga pagkakamali. Dahil, ang sabi nga rito, upang tayo'y mabuhay. Di ba? Hindi ba dapat na tayo lalo pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Tingnan nyo pa yung comparison between sa mga tatay natin, mga magulang natin, no? At sa Amang Diyos. Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon. Yan yung mga parents natin, dinidisiplina tayo ng maikling panahon. Ibig sabihin, panlupa lang yan, pakinabang. No? Maikling panahon, sandaling panahon lang yan. Ayon sa kanilang minabuti. Ayon sa minabuti lang ng mga magulang natin. Ano ibig sabihin yan? Ayon lang sa kanilang sariling kaalaman, sa kanilang kalooban, sa kanilang pamamaraan, sa kanilang sariling layunin. Mga tao din naman sila eh. Di ba? Sabi nga sa English, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure.
Maaaring magkamali rin ng magulang, di ba? Ngunit, sabi nga rito, ngunit dinidisiplina niya tayo, ang Diyos. Dinidisiplina tayo alang-alang sa ikabubuti natin. Sa ikabubuti natin. Kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon. Upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Nais ng Diyos na maging banal tayo. Importante na tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Kaya tayo dinidisiplina para makabahagi tayo ng kabanalan ng Diyos. Gaano ba kahalaga ang kabanalan? Chapter 12 yan, ha? Tatalo lang tayo ng ilang verse at babalik tayo rin. 12:10. Sa 12:14, tingnan nyo, gaano kahalaga ang kabanalan. Ang sabi, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan. Pagsikapan daw natin magkaroon yan. Kasama sa context yan, nung tuloy-tuloy, 12:10 kanina, 12:14 to. Na kung wala nito'y, walang sino mang makakakita sa Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid na dinidisiplina tayo ng Panginoon para makabahagi tayo ng kabanalan ng Diyos. Dahil kung walang kabanalan, ang sabi rito, sino mang o walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Gano'n lang katumbas yan. Hindi mo makakasama ang Panginoon forever kapag walang kabanalan. Kailangan natin ang kabanalan, kaya pag nagkakamali tayo, pinarurusahan tayo ng Diyos upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Dinidisiplina tayo ng Panginoon alang-alang sa ating kabutihan. Iwinawawasto niya tayo at pinarurusahan upang tayo ay umunlad sa ating kabanalan, sa ating mga espiritual na pamumuhay. Sabi nga ni Pablo, tingnan nyo, mas maganda na nga yung parusahan ka rito kaysa yung parusahan ka doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga sa unang Korinto 11:32, subalit kapag tayo hinahatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil. Sinusupil, pagdisiplina na yan, we are chastened of the Lord. Sinusupil upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Ano ba gusto natin? Hatulan tayo doon sa dagat-dagatang apoy na kasama ng mga hindi mananampalataya? O dito palang hatulan na tayo, parusahan na tayo rito? Di ba mas maganda yung, dahil ang purpose ng Diyos sa pagpaparusa, maging si Pablo, sinasabi niya, para wag tayo maparusahan o mahatulan na kasama ng sanlibutan. Kaya sa ikabubuti natin yan, mga kapatid. Kaya sa mga pagsubok, sa mga suliranin na dumarating sa atin, sa mga pagkakasakit natin, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Meron ka pa rin pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat po dahil dinidisiplina mo ako. Itinutuwid mo ang aking mga pagkakamali. O di ba ganun ang dapat na maging diwa ng ating mga pag-iisip kapag nakakaranas tayo ng mga pagdidisiplina ng Panginoon. No? Tingnan pa natin dito mga kapatid. Masakit. Tuloy lang natin yung verse 10 tayo natapos kanina. No? 12 ano ngayon tayo? 12:11. Makikita natin, masakit ang disiplina. Ngunit nagdudulot ng mabungang o ng mapayapang bunga. Siyempre, pag dinidisiplina ka, masasaktan ka. Sino ba pag pinalo ka, di ba, masakit? Iiyak ka. Sabi nga rito, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit. Natural, masakit, di ba? Pero, itong dapat natin makita, hindi yung sakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran. No, nakita niyo, no, magdudulot niya ng mapayapang bunga ng katwiran. Peaceable fruit of righteousness. Ano ba ito? Yan ang magiging resulta ng pagdidisiplina sa atin. Kahit masaktan tayo, huwag yung sakit ang intindi natin. Intindi natin yung magiging resulta nun. Ang righteousness o katwiran ay magkakaroon tayong ng kapayapaan doon. Kasi ang katwiran ay meron talagang kapayapaan. At yan ay magbubunga mula doon sa pagdidisiplina natin, magdudulot siya ng mapayapang bunga ng kapayapaan. Ang salitang righteousness o katwiran sa Tagalog ay justification. Yung inari kang
Inari kang makatwiran ng Diyos. Inari kang righteous ng Diyos dahil pinarusahan ka para makarating ka riyan eh. Ano ibig sabihin nun? Magkakaroon tayo ng kapayapaan ng ating mga kalooban. Mapapayapa ang ating mga isipan. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa harap ng Diyos. Yan ang pinakamahalagang bagay para pag dumating ang panahon na haharap tayo sa Kanya, meron tayong kapayapaan sa harap ng Diyos. Diba ganun yan? Yung subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran. Yung katwiran, yung righteousness, merong mapayapang bunga yan. At yan ay mararanasan natin kapag tayo dinisiplina ng Panginoon. Bagamat masakit yan, maganda naman na magiging resulta sa atin. Kanino? Sino makakaranas niyan? Sa mga nasanay sa pamamagitan na ito. Kapag talaga na-train ka rin, kapag tinanggap mo yan, pag pumasa ka sa training yan eh. Pagdidisiplina eh. Tingnan nyo, no? Sa mga nasanay sa pamamagitan nito, nasanay sa pamamagitan ng disiplina. Kapag ikaw eh nasanay sa pamamagitan ng disiplina, para bagang pumasa ka sa training, di ba? Naging bihasa tayo ngayon. Dahil sinanay tayo, na-train tayo sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng Panginoon. Magdudulot yan ng mapayapang bunga. Di po ba? Pag ikaw eh nakapasa sa training, halimbawa sa military training, napapanood ko lang sa television, no? Yung military training ng mga Marines, no? Mabigat. Pero pag nakapasa sila, tuwan-tuwa sila, di ba? Merong bunga yun sa kanila. Sa atin naman, tinitrain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagdidisiplina sa atin para anihin natin yung mga mapayapang bunga o yung mapayapang bunga ng katwiran. So yun, no? Sa 12:12, yung susunod na talata, tingnan nyo, matapos ilahad ang sitwasyon natin kapag tayo dinidisiplina ng Panginoon. Etong tagubilin niya. Kaya't, konklusyon na to. Konklusyon, kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod. Kapag tayo nanghihina kasi mga kapatid sa literal, physical, di ba? Parang nalulupay-pay tayo, nakababa yung mga kamay natin. Yung physical yun, physically, nalulupay-pay tayo. Parang nakasampay na lang sa balikat natin. Ang mga tuhod naman natin na nanghihina, na halos hindi na tayo makatayo. Yun sa literal. Ang talatang ito mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng mensahe na huwag tayo mawala ng pag-asa. Doon sa, kumbaga sa physical na nanghihina ka, sige, taas mo yan. Nanghihina tuhod mo, tumayo ka. Ibig sabihin, encouragement yan mga kapatid. Sa spiritual side, encouragement yan na tayo ay huwag masisiraan ng loob. Na kahit waring pagod na tayo, huwag tayong susuko kapag tayo'y dinidisiplina ng Panginoon. May kaugnayan yan eh. Doon pa rin sa pagdidisiplina, sa context, di ba? Kasama yan sa konteksto. Matapos na sabihin ng writer ng Hebrew ang paliwanag tungkol sa pagdidisiplina ng Panginoon, meron siyang conclusion ngayon. Kaya't, conclusion yan eh, kaya't itaas ninyo. Huwag tayo manghina. Bakit? Sapagkat kaya ka dinidisiplina ng Panginoon para makabahagi ka ng kanyang kabanalan. Para ikaw ay matuto sa ikabubuti mo, para huwag ka mapahamak, para mabuhay ka, para maalis ang iyong kamangmangan. Di ba yan yung mga nadaanan natin? Kaya itaas mo ang iyong kamay. Kung nanghihina ka, kung nanginginig man ang mga tuhod mo, huwag kang malupay-pay. So yun, di ba? Encouragement yan. Yun ang dapat na maging pananaw natin yan, mga kapatid. Kapag tayo dinidisiplina ng Panginoon, lakasan natin ang ating loob. Magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil tinuturing niya tayong mga anak. Ano pa tagubilin dito? At gumawa kayo na matuwid na landas para sa inyong mga paa upang wag malinsad ang pilay, kundi bagkus ay gumaling. Figurative to mga kapatid. Sa makasagisag na pananalita, figuratively. Ang gumawa na matuwid na landas, yan para sa ating mga paa, sabi Diyos sa talata, ay nagpapahiwatig ng ating pagkilos, ng ating aksyon
sa pamumuhay, landas eh. Gagawa ka ng, kung magkasana, ituwid mo yung landas mo. Di ba? And make straight paths for your feet. Yung landas, yung paglakad natin, yung paa na lumalakad sa pamumuhay natin yan. Di ba? Yan ang dapat doon natin makita yan, figurative. Sa konteksto ng pagdidisiplina, sa kontekst pa rin ng pagdidisiplina, duktong-duktong yung mga talatang yan eh. Ito yung pagtahak natin sa landas na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na tayo dapat naglalakbay sa daigdig nito na tayo lumalandas sa buhay na dapat nating lakaran. Ito yung katulad yung sabi sa Efeso ni Pablo rin naman. Ang sabi, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So yun mga kapatid. Lumakad tayo sa landas na inihanda ng Diyos. At yun ang instruction sa atin. Pagkatapos na tayo makatanggap ng mga disiplina ng Panginoon, kinakailangan lakaran natin ang landas na matuwid. O sa aral natin, mensahe, tungkol dito sa ating paksa, ang masakit na disiplina ng Amang nasa langit. Tingnan nyo pa yung mga huling talata na ating babasahin bilang paalala sa ating nagdaang pag-aaral. Sa Proverbs 6:23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw, at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. Kaya napakahalaga na dinidisiplina tayo ng Panginoon. Sapagkat yan ay daan ng buhay. Yung mga saway, pag sinasaway tayo ng Panginoon, pasakop tayo, sapagkat yan ang daan ng buhay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Itinuturo niya sa atin ang landas kapag tayo nagkakamali. Pinapalo niya tayo kapag tayo nagkakamali. Ito pa sabi rito sa Proverbs 15:10. May mabigat na disiplina sa taong lumilihis sa daan. Kapag ika nga talagang lumilihis ka sa daan, mabigat ang disiplina para sa iyo. Talagang gano'n dahil mahal ka ng Diyos Pero sabi rito, at siyang namumuhi sa saway ay mamamatay. Pag namuhi ka naman sa saway, mamamatay ka, mapapahama ka. Kaya huwag kang mamuhi sa saway ng Panginoon. Huwag kang magalit sa saway ng Panginoon dahil ikamamatay mo yan. Spiritually, mamamatay ka. Ano yun? Yun sa dagat-dagatang apoy. Lahat naman tayo namamatay, di ba? Matuwid, hindi matuwid, namamatay. Kaya tinutukoy na kamatayan dyan, mga kapatid, yung spiritual death. Mas mabigat yun, mga kapatid. So, igalang natin ang disiplina ng Panginoon. Huwag tayong lumihis para hindi tayo masyado masaktan. So, yan mga kapatid, ang ating aralin tungkol sa ang masakit na disiplina ng Amang nasa langit. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo man ay pinarurusahan o dinidisiplina kapag tayo nagkakamali. Hanggang dyan, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.